Bukod sa pangahabol sa mga barko ng BIFAR, sinilaw rin ng laser ng China ang eroplano ng BIFAR. Delikado pa naman dahil posibleng makabulag pansamantala. Nakatutok si Ian Cruz. Sa bilis ng dalawang Chinese missile boats na kulay camouflage, tanaw sa ere ang pagguhit nila sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Sakay ako noon ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Dalawang missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung dalawang barko ng BIFAR na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana maghatid ng ayuda sa mga mangingisda dito. Bukod sa paghabol nila sa BRP Dato Matanam Taradapit at BRP Dato Rumapenet ng BIFAR, namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555. Ito rin yung humarang at bumuta sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Dato Sanday ng BIFAR kamakailan. Maya-maya pa, sinilaw ng missile boat ang eroplanong aming sinasakyan. Yan, laser. Hindi naman nagpasindak sa missile boat ang aming mga piloto na agad nag-radio challenge sa missile boat. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Walang sagot ang mga Chino, pero dalawang beses pang nag-laser ang missile boat na tila kinang ng salamin ng itsura. Pag natapat yun sa mata nating piloto, it will cause temporary blindness. Kalaunan, umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ang reports ng BIFAR at maging ng media kaugnay niyan, ibibigay sa DFA. Ito ay magiging bahagi ng mga gagawin ng Department of Foreign Affairs, consolidate all their information para doon sa nararapat na protest ba, not verbal. Bago sa Hasa-Hasa ay nadaanan din namin ang Ayungin Shoal kung saan payapa namang nakasadsad ng BRP Sierra Madre, isang araw matapos ang tagumpay na rotation and resupply mission. Natanaw rin namin ang Mischief o Panganiban Reef na sinakop ng China simula 1995 at meron ng paliparan at lagoon na tadtad ng mga barko nila. Marami ring barko ng China sa palibot ng Pag-asa Island at mga sand cay nito. Di katakataka sa mistulang military base ng China sa Subi o Zamora Reef. Sa Iroquois Reef nga, merong 24 na maritime militia vessel at isang warship ang China. Sa kabila niyan, nakita naming tuloy lang ang BIFAR vessels na Dato Pagbuaya at Dato Bangkao sa misyon nilang magbigay ng ayudang krudo at iba pang supplies sa mga mangingisda roon. Kapuna-punang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan sa 2 araw na maritime patrol ng BIFAR. Dahil namataan na Huwebes pa lang ang China Coast Guard 5202 at Chinese Warship 551 malapit sa Palawan. Kinabukasan ay niradyohan na sila ng aming piloto. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 30 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable yun pag pumasok na sila sa ating 12 nautical miles. Territory na natin yun. Now, we can already do more physical challenges. No? We can even board them. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.